hulay-hulay natin. Bago tayo mag-communion, please pag-usap po nyo ang mga Bibles sa Juan, Kapitulo 9. John, chapter 9. John, chapter 9. Kung nakita na po ninyo, babasahin natin ngayon. At sa pagdaraan niya, yung niya ay sinasabing si Jesus. As Jesus passed by, ay nakita niya ang isang lalaking bula mula sa kanyang kapanganakan. So, ang lalaking ito ay yung tinatawag ngayon sa medisina na congenitally blind. Sa tiyan pala ng kanyang ina ay bulag na siya. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, sino nagkasala? Ang tao ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Ang nakita ni Jesus ay isang taong nangangailangan. Bulag siya. Kailangan niya makakita. Ito naman kanyang mga alagad. Nang makita nila ang taong ito, ang naisip nila ay pagtibatihan ang kalagayan, ang pagiging bulag ng tao. Gusto nilang pagtalunan ito. Gusto nila ng debate. Kaya sabi nila, sino may kasalanan ay pinanganak siya? Siya o ang kanyang magulang? At makikita natin na sumagot si Jesus. Kasi, bakit gano'n ang tanong nila? Kasi, may mga paniniwala, maski na noon at ngayon, na ang mga ipinanganak ng may kapansanan ay pagkakasala o usually ng kanilang magulang. Okay, meron talagang totoong kasong gano'n. Halimbawa, yung mga merong BD, venereal disease or diseases. Yung ganyang may sakit na gano'n, paano ba tatagalugin yung venereal disease? Sabi nila, sakit sa babae, no? O sakit sa lalaki. Yung bang punta ng punta sa mga bahay, nakakakuha ng sakit, kakaroon ng gonorrhea, syphilis, at itong nakaraang mga 20 years ay naus na yung HIV. Nag-aanak yan ng yung mga ganyang magulang ng mga bata sa goal na may diferensya. Nakakaawa sila. So, inosente yung bata. Ang ipinagkaganon ng bata ay ang kanyang magulang, ang dahilan, ang pagkakasala ng magulang. Ngayon po, kaya nagtatanong sila, sino kaya ang may kasalanan? Kasi ipinanganak ang lalaki nito na bulag. Ang sagot ni Jesus ay ganito, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala. Hindi ang kanyang mga magulang ba? So, itong may sakit na doon na pinanganak na bulag, kapwa sila, ang kanyang magulang at saka siya ay inosente, wala silang kasalanan. Ngayon, kung gano'n, bakit? Ang sabi ni Jesus, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Say this, that the words of God should be made manifest in Him.
yung pagkakapanganak ng bulag nitong lalaki ito na malaki na siya, nakapagpalimos na nga siya, nangyari para mahayag, makita ng mga tao, ma-experiensya niya at ng mga tao ang gawa ng Diyos. Ang tinutukoy na gawa ng Diyos yung mahimalang, makapangyarihang gawa ng Diyos. Kaya, mayroong mga pagkakaranda na nangyari para nang sa ganon, pag pinagaling ng Diyos itong may karamdaman ito, makilala, may experiensya ng tao ang gawa, makapangyarihang gawa ng Diyos. Pero ang totoo, ang tao ay may sakit dahil sa kanyang kasalanan o kasalanan ng kanyang magulang, o ang tao ay inosente at walang kasalanan at kaya siya nagkaroon ng sakit ay pinagtulot ito ng Diyos para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng ito ay kaya ng Diyos. Siya ang nagpapagaling ng lahat ng sakit ng tao. Amen? Tandaan natin. Ngayon, of course, mayroong mga kritiko sasabihin, bakit po namatay yung miyembro nyo? Bakit po namatay? Kung nagpapagaling ang Diyos. Ang pagpapagaling naman ng Diyos at sa kulturya ay hindi limitado dito lang sa lupa. Ang pagpapagaling ng Diyos ay nangyayari din doon sa langit. Naunawaan po nyo? Kasi walang sakit, mikrobyo na makakapasok doon. So, kapag ang Kristiyano ay namatay dahil sa karamdaman, bago siya pumasok sa langit, papagalingin siya na Diyos. Tandaan natin yun. Ngayon po, ganito na nangyari. Sabi ni Jesus, nangyari ito para yung milagro na mangyayari ay mahayag ang kapangyarihan o gawa ng Diyos. Ngayon doon sa verse 4, sabi, kinakailangan natin gawin ang mga gawa yaong nagsugo sa amin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang tao makagagawa. Okay, tsaka nang lalampasan natin yun, ano? Sabi pa ni Jesus, samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Punta na tayo sa verse 6. Ang masabi niya ang ganito, sundan yung mabuti, siya'y lumura. Sino ang lumura? Kay Jesus. Siya'y lumura o lumura sa lupa. At pinapagputi ang lura. At pinahiran ang kamamatan niya ng puti. Okay, nakikita ko si Pam at ang iba nakapatawa. Dahil ulit na nga ng tao, lalo kong pag binubulag tumura siya sa lupa. At tapos, pinagputik-putik pa. Tapos, pinahid sa mata. Alam niyo, may mga tila baga kabaliwan sa ginagawa ng Diyos. Pero yung kamang-kama ng Diyos, doon nakakayag ang kanyang karunungan. Ngayon, biskisan nyo gawin. Kumuha kayo ng dura nyo, tignan nyo sa microscope. Alam na ninyo, hindi ito healthy. Hindi ito hygienic. Ano kaya gagawin niyo sa akin kung ginawa ko ito? May sakit kayo. Pastor, nakuhon ng mata ko. Hindi nakapagod na. Tapos, inuulis yung pastor sa mata ko. Siguro, nilimanan nyo. Pero yun ang ginawa ni Jesus. Ngayon po, kung napansin nyo,
Ginawa ito ni Jesus 2 beses. Itong pagpuputi ng Torah. Sa Mark 7. Tingnan po natin sa Marcos 7. Para lang may reference tayo. Marcos 7. 33. Itong tinitingnan natin sa John 9 ay bulan. Ito naman nasa Marcos, bingi at pipi. Bingi at pipi. 33. Basahin muna natin sa 32. At dinala nila sa kanya sa bingi at otal. At ipinamanhik nila sa kanya na kanyang ipano ang kanyang mamamangay sa kanya. Okay? Ito yung pagpapagaling na laying of hands. Natitulong ni Jesus na gagawin natin. Pero ang ginawa ni Jesus, siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan. Gumawa si Jesus ng privacy, no? Inihiwalay niya sa karamihan. At isinuot ang kanyang mga daliri sa mga talingan niya. At siya'y, na naman, no? Dumura na naman si Jesus. At hindi ko ang kanyang dila. Yung dura, ipinuna sa dila. Di lalong napili, ba? At hindi po ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit, si Jesus ay tingala sa langit, at siya'y nagbuntong, ay sinabi niya, Epata, sa mga bagay, mabuksan. At nakabuksan ang kanyang mga pakinig at nakalag ang tali ng kanyang dila. At siya'y nakapagsalita malinaw. Hallelujah! No? Tingnan nyo, no? Yung bisa ng Torah at yung puti. No? Of course, dito sa bingi, walang puti. No? Ayun. Sasabihin nyo, bakit po gano'n? Pastor. Noong unang panahon, at maski ngayon, pero noong unang panahon, nagbasa kayo ng konti, yung mga history ba mo, lalo tungkol sa medisina. Ang tao, noong una, ay naniniwala na mayroong bisa at kapangyarihan pagpagaling ang dura o lura ng tao. Bakit kayo nagtitingin? ABC ngayon eh. Diba? Diba? O ayan o, makikita sa inyo, ginaganin na nilaban. Pinupunas nyo, diba? Ibigyan ko kayo ng istorya. Meron ako ng miyembro, unang-una pa dito, tinatapa ko, nadala ko sa Panginoon. Yung babae ay pagkapaya, pero matangkad pa sa akin. Ilocana. Pero, hanggang diretso, hindi. Hanggang diretso ng kawayan. Ang asawa naman niya ay hanggang dito lang niya. Hikain. Hika. Ay kaya nadala sa church, pinag-pray ko, bumalik. Ngayon, ito. Nag-asawa na ako. Mahal na mahal akong doon pag-asawa ko. Nung makita si Ali Rachel, ako, pinupang ng Ali. Bagong asawa niya ng pastor. Sabi sa akin, bakit naman gano'n yung mo? Sa akin, binalikan ako. Sabi ako, patawa ko sa kanya. So, ito kayo nangyari. Nagdaan na kami. Yung nga si Ella May.
may saksak na, may immunization na, dinala namin sa church, dinala namin. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga miyembro na ako, gulat ako nito, talaga naman, ang sabi ko, 2 linggo pa lang. Ang baby, namamasyal na yung anak sa ko. Uy, kayo mga nanay kayo ha, pagkita na kayo, kung gagawin nyo. Tapos, sasabihin pa nila, pagtulungan ko na ako yung sorry, una po, lahat nakakinin ko sa David. Ito yung miyembro ko na halos 6 footer. Kaya sa tatanda ko yun. Tatanda ko yung babae. Tatanda niya, 6 footer ko. At medyo brown siya. Talagang sunod sa aral. Kita-kita ko hard-working yung babae ko. Ako po, pagkakita sa baby ko. Bigla ba naman dumura? Tatanda ko rin. Biglang dumura. At ipinahid sa bibig ni Ella. Ang muntik na hinimatay ang asawa ko. Kaya, hindi ka taka-taka doon. Maski nandoon pa. Naniniwala ang tao sa bisa ng pagpapagaling ng Dora. Kaya mamahalin niya yung Dora nyo. Kaya ito. Lalo kayong hihimatayin kayo pagka sinabi ko sa inyo na ang pinipili pang Dora na nagpapagaling, hindi naman lahat ng Dora ng tao ng panahon yun, ay halimbawa yung Dora ng mga taong may sinabi, mga taong dakila. Kaya kung wala kayong sinabi, unsafe ang bilangan Dora nyo. Yung pinagpaniniwala na. Halimbawa, yung Dora ng propeta. Maniniwala ba kayo, isa sa nabasa ko, yung emperor, si Vespasian, emperor ng Rome, ayun siya, nandun siya sa kanyang bubuan, pinapanood niya ang mga nasasakupan niya. Nang biglang may lumukod sa harapan niya, yung isang tao ay, bulag, at namamanhig sa kanya na kung maaari ay duraan yung kanyang mata. Ito nga ito, pero ito, hindi naman ito mapamahiin. So, ayaw na ayaw ng emperor na gawin. Pinipilit siya rin ng kanyang mga tauhan at sinasabi, pagbigyan mo. So, ayun na, nilagyan ng Dora yung mata ng tao. Lo and behold, nasa history ito. Pagkakita ko sa inyo sa libro ko. Nakakita yung tao. Nakakita yung tao. Yung bulag, nakakita. Ako, nung nakakita yun ang mga tao, hindi tayo na. Takbuhan na sa emperor. At ayun na yung isa, yung kanyang paa ay ligo na. At sabi ko sa emperor, sige na, emperor, punasan mo ng Dora mo. Ginawa na nga nung emperor, natatawa siya sa nangyayari, hindi siya makapaniwala. At ayun, kumaling din. Kaya mabibigyan ko kayo na kung ano-ano yung istorya. Kaya, hindi ikaw pamahiin. Ito yung mga tatawagin natin dito. Maniwaga, hindi mapaliwanag. Tsaka ito pa, na nakita ko, na ang pinipili ng mga tao na Dora o laway ay yung tinatawag na fasting spirit. Ano yung sabihin ng fasting? Di ba kakain ka ng hapunan? Tapos, kakain ka, breakfast. Tignan nyo Ibig sabihin, pag di ka nakakain, pag almusal mo, you break your fast. Kaya, break fast. So, ano ibig sabihin ng fasting spirit?
everlasting dura. Ano ibig sabihin nun? Yung panis yung laway. Sabihin nyo, di ba rin ang pumatay ng cancer doon yan? Pero yun ang paniniwala ng mga tao yun. Yun ang paniniwala nila. Hoy, mamaya ha, huwag nyo sabihin, dura ako kayo. Sinasabi ko lang po sa inyo. Ayun, ito. Sasabihin nyo, bakit ginawa yun ni Jesus? Kasi, ipinapakita ng Panginoon na kung yung dura ng mga pangkaraniwang tao ay nagkakaroon ng bisa at gumagaling ang may sakit, lalo na yung kanya sapagkat siya ay anak ng Diyos. Lalo na yung dura ng Panginoon. At ginagamit ni Jesus ang paraang ito para maipakita na kahit saan siya daanin, siya Diyos na makakapagmilagro sa lahat ng tao, sa lahat ng aso. Tandaan natin. Kaya ito, yung lalaki, tumura si Jesus, tatapos nilagay sa mata niya. At pinahiran ang mga mata niya ng putik. At sinabi sa kanya, umayo ka, maghugas ka sa tangke ng Siloe, ng liwanagin ay silugo. Siya ay umayo, naghugas, at nagbalik, at nakakita. Nangyari ang milagro. Sinabi sa kanya, umayo ka, pumunta ka doon sa pool ng Siloam. Hugasan mo ang mata mo at bumalik ka. Dito, makikita natin ang isang magandang leksyon na tinuturo sa atin ni Jesus. Hindi niya gagawin para sa iyo yung magagawa mo. Nakukuha mo niyo? Hindi siya itala ni Jesus at pinapayuro sa balon at tinugasan ang mata niya. Ayaw niyang gawin yun. Ito ang problema ng maraming mga Kristiyano. Gusto nila gawin ng Diyos ang lahat para sa kanila. Sabi ng ibang mga estudyante, bakit ako hindi nakapasa sa test? Nag-pray naman ako Sabi ko, nag-review ka ba? Sabi ko, ako mag-review, nag-pray na ako Nakukuha lang natin ang ibig sabihin, yung magagawa natin, wag natin ipapagawa sa Diyos. Amen? At huwag din natin ispoilin ng mga anak natin yung magagawa nila, tayo pa rin ang gagawa. So ito, naghugas siya ng kanyang mata, nagulat siya, nakakita siya. So naka-experience siya ng milagro. Alam nyo, alam naman ito na naging interpreter ako ng mga evangelist. Yung una, ang iba dito sa mga evangelist na to ay namatay na. Pero noon, binata pa ako, Sabi nila sa akin, ang pinakamahirap daw na karanasan nila na ipag-pray para gumaling ay yung mga yung mga bulag. Nahihirapan sila, hihirapan ng niyayari yun. Pero ito, grabe ito. Ipinanganak na bulag. Wala na to. Pero kahit wala, may remedyo sa Jesus. Siya ang nagpapagaling ng lahat ng ating karamdaman. Ngayon, kung gumaling ang tao ngayon, nag-umpisa na ang problema niya. Nawala yung isang problema niya, nagkaroon naman ng ibang problema. Kasi, nung makita na magaling na siya, sabi, ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakakita sa kanya ng una, na siya'y pulubi, ay nagsasabi, hindi ba ito yung naupo at nagpapalimos? Ito na ba? Ito na talaga yun. Ito ba talaga yun? Kamukha ng dalawang magkapatid, parehong
mga, itong magkapatid na to, yung bang hindi magkasundo. Talagang away ng away. Pero ba itong magkapatid na gano'n? Siguro wala rin sa discipline, no? Ng gano'n. Away ng away. Huwag lang hindi magkita, nag-aawa. Isang araw nang magkita sila, ang sabi ng pakanan, ikaw nga ba yan? Ang sabi naman nung bunso, ikaw ba rin yan? Nagugulat sila. Sabi, ano ba nangyari? Kasi naborn again ako. Ang sabi ng pangalan, ang sabi ng bunso, akin naborn again ako Hindi sila magkakilala. Kukuha ko natin ang point. Kasi, pagka dumating si Kristo sa buhay natin at ang kanyang himata, talagang magiging bago tayo. Magiging iba tayo. So, ito, pinagkakalas na nila, ito ba yung kulubi? Ito ba yung nakaupo? Ang ibig sabihin nito, hindi na siya nagpapalimos. Hindi na siya nakaupo na nagpapalimos. Ang iba, alam nyo, nakakakonsume. May pinanalanan akong tao. Hindi ko napapangalala, Nung binatang Pastor Arvino, gumaling siya. Nang siya'y gumaling, nakita ko, kayo pa rin, sinuot yung bulag-bulagit na damit at nanghihingi pa rin ng limos. Sabi ko, hindi ko pinag-pray ko, at gumaling ka na, ang sabi-sabi. Sabi ko, bakit? Kasi kung mas madali gagawin pa lang aari ka, bibigyan kang pera. Ninig ka lang, bibigyan kang pera. Ayaw niya magtrabaho. Ang Diyos, pinagaganda at pinabubuti ang ating buhay para pakilabangan natin ang ating sarili, tandaan natin. Kaya ito, yung pinagtatalunan siya, hindi siya makilala. Ulat sila. Sinabi ka ng iba, siya nga, sinabi ng iba, hindi! Kundi, nakakamuha niya. Sinabi niya, ako nga. Kita nyo? Ito na siya, nagpapatotoo siya. Nagpapatotoo, sabi niya, ako nga. It's me, ako nga. Inamin niya to. Ganon ang gusto ng Diyos. Namin siya sa harap ng mga tao. Amen? Pag ikinagyan natin siya sa harap ng mga tao, kakahiyarin niya tayo sa harap ng kanyang ama at ng mga anghel. Ngayon, sa kanya'y sinabi, paano ba ang pagkabilag ng iyong mata? Makikita natin dito pag binasa natin isang konsumisyon ng lalaking ito. Naging pinagtatalunan siya. Pati mga Pariseo at Saduseo ay chine-check siya. Ang nanay at tatay niya itinatawag at sinabi, talaga bang yan ay pinanganak ng bulag o ng bulag? Talaga bang ganon? Nililinis nila. Gusto nila baliwalain ang gawa ng Diyos. Sasabihin nila, nagkataon lang yan. Nagkataon lang yan. Nagpapatotoo ka. Alam mo, wala ako. Bigla ako nagkaroon. Aking kamag-anak, di naman ako dumadayin mo bigla na lang dumating ang abiso. Meron akong pera, pinadala niya. Hindi na ako dumadayin lang doon. Nag-pray lang ako, bumalik ako sa Diyos. Pero ano sasabihin ng tao? Nagkataon lang yan. Yung bata ako, nakita ko yung bilang ng Diyos doon sa sanggal sa Rodipundro. May nag-pray sa sakit. Ako, nataranta talaga ako. Nung makita ko, sa tuwa ko, hinakot ko lahat ng mga may sakit kung sa lugar namin sa mundo. Iyakan ko ron. Nangihingi ang pera sa tatay ko tayo. May pera, babayaran ko pamasahe ng mga tao ito.
tatay ko man na to, bigyan ako ng pera, dinala ko doon. Pati nga yung pinanganak na hindi nakakakita, hindi nakakagalaw, ang mga nanay at tatay ay mga mistiso, pinipilit ko, sinasama ko rin, pero ayaw. Of course, yung ibang mga sinama ko, bumalik, yung iba hindi. Ngayon, alam niyo, sabi ng mga hindi bumalik, yung mga naro na lumbo na bumalik, umaarte lang yun. Binayaran yun. Yun ang balikat sinasabi. Sabi ko, paano to? Itong kasama natin. Hindi naman ito binabayaran. Kilala natin yan. Kasabot din yan. Umaarte lang yan. Talagang pinapahaliwala nila ang gawa ng Diyos. Pero ito po yung mga parisyon, mga religyoso na tao ang ayaw maniwala sa gawa ng Diyos. Lumaki ako sa Methodist Church tsaka sa Presbyterian Church. Yung na-influensya ko ng Assemblies of God. President ako ng youth namin, ng aming mga kabataan. Sa aming simbahan ay talagang nakatingin na sa akin ang tao. Pag-aaralin ako ng simbahan. Papasok ako sa college, tapos noon sa seminary, at pagkatapos ipadala ako sa USA. President ako ng kabataan. Nag-umpisa na ako na hindi ko malinis na sabihin ng mga nakita ko. May misyonero kaming mag-asawa na tiga Sweden. Mga formal na mga tao. Puti, mga formal sila. May edad na sila. Ang totoo nga, ang pangalan ng ang tawag ko sa lalaki ay si Dr. Fry. Dr. Ernest Fry. Ang Fry ay F-R-I-E. Nakalimutan ko na ang pangalan ng asawa. Total communion na yun. Sasabihin ko sa inyo ang aming pinag-usapan. Ayos ko lang ito. Sinabi ko, dahil asset kami sa communion. Yung sa 1 Corinthians 13 na hindi lahat ay dapat na mag-communion. Dahil sinasabi nito, yung kumakain at umiinom ng di nararapat. Whoever drinks, eat and drinks unworthily shall be guilty of the blood and body of Christ. Naglingas ang mata. Itong doktor na to, hindi ko doktor na medisina. At talagang, para akong tatakain. Hindi ko kakain na ang isang tao na ganito, na pinangungunahan kami, tinitingnan kami mga kabataan, matitipon at magagalit. Kasi ang katotohanan, pag nakita mo na to, ang reaksyon ng iba ay pagkagalit. At ganun din, sa milagro na ginawa ng Diyos, nagalit ang mga religyoso, mga tao. Pero wala silang nagawa pagkat itong lalaki ay tinindigan ang kanyang panuto. Sa kawapasan, ang sabi ng lalaki, ang alam ko, kung sino man yung nagpagaling sa akin, hindi ko alam kung sino. Pero ang alam ko, dati bulag ako. Pero ngayon, nakakakita na ako. Yung nanay at tatay niya, umiwas. Tinatanong, anak ba niyo to? Talaga bang bulag yan? Alam ng tatay at nanay, pag sinabi ko, anak namin yan, dati bulag yan, ngayon nakakakita na pinagalugalugan ni Jesus. I-outin sila sa kanilang simbahan. May mga taong ganyan. Takot na makita sa simbahan nila. Ako, hindi ko nahihintay na ma-pick out ako sa simbahan. O tatay ko, hindi nahihintay. Sinabi sa akin, Erwin, ito na ang ulit Sunday mo sa church na yan. Magpaalam ka sa mga kabataan mo. At sabi ko nga sa inyo, presidente ako. Ayun, so, umalis kami ron sa church. So, yung tatay at nanay tatakot. Pero itong lalaki nito, tinayuan niya ang kanyang testimonyo. Tinindigan niya to. Makikita natin, kinig out siya sa church na kanyang pinupuntahan, sa sinagoga na kanyang pinuntahan. Tapos, sabi, ito na,
tayo rito sa verse verse 30 po. Sila'y nagsisagot, chapter 9. At sa kanyang sinabi, ipinanganak lubos sa mga kasalanan. At ikaw ba ang nagtuturo sa akin? Ito ang sabi ng mga Pariseo at Saduseo. Sino ka ba? Pinanganak ka sa kasalanan. Sino ka para turuan kami? Araw ng kaluluwa ng salita. At siya pinalayas nila. Pinalayas nila itong pinaghimalaan ng Diyos. Ito naman ang napakagandang salita. 35. Nabalitaan ni Jesus na siya ay pinalayas nila. At pagkasumpong sa kanya, ay sinabi niya, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Tingnan niyo, nabalitaan ni Jesus ang nangyari dito sa bulan. Hinanap siyang manili ni Jesus. Dahil alam ni Jesus, in-excommunicate siya. Sabi rito, nang masumpungan siya, tinanong siya, sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Sumagot siya at sinabi, at sino ba siya? Tignan niyo ignorante siya, hindi niya alam. Sabi rito, sino ba siya ang Panginoon? Tinatawag niya si Jesus na Panginoon upang ako'y sumampalataya sa Kanya. At sinabi sa Kanya ni Jesus, siya'y nakita mo na at siya na ang nakikipagsalitaan sa iyo. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ko sa iyo. At siya'y sinamba niya. Napakagandang larawan. Hinig out sa church. Mabalitaan ni Jesus, hinanap siya. Tandaan niyo, pagka ang Diyos ay gumawa sa inyong buhay, ilayo kayo ng inyong kasambahan, kapag-anak, kapwa-tao, kapit-bahay. Pag nabalitaan ito ni Jesus, diyan na diyan, dadalangin na rin. Diyan na diyan, kakausapin niya kayo sa inyong puso. At lalo siyang magpapakahayag sa inyo. At yun na-experiensya ng lalaki ito. Hindi lang nabuksan yung kanyang physical na mata. Nabuksan din ang kanyang spiritual na mata. Kaya ang pagmimilagro ng Diyos sa ating physical ay upang maabot niya ang ating spirito at ang ating spiritual. Upang yung milagro niya sa ating katawan ay magamit natin para sa kanya alwalhatian at kapurihan. Natatandaan ko nung interpreter ako, may gumaling na tao. Talagang nagulpo. May nakaakyat sa stage, pataas. Naroon siya sa wheelchair. May salatak siya dalawa. Yung isang paa niya, siyang gano'n. Interpreter ko, nakita. Kaya nga ako, pinapalo ako ng barkada sa kwento, kaya sa likod. Kasi hindi na ako nag-i-interpret, nagkakatalo lang sa kuwan, sa nakikita kong milagro. Kaya ano naman naman 21 years old na ako noon. Nakita ko yung milagro ng Diyos. Kumaling ang lalaki ko. Umili siya. Nagmilagro ang Diyos sa kanya. Nalagay ito sa Diaryo. Sa Diaryo, sa Manila. Sa Manila Times, nalagay ito. Anong ba yung librado ako? Sabi ko sa inyo, umakatet na tao. 65,000 na tao. Kaya, naroon ako, interpreter ko. Pinaakyat pa yan, pinakita ulit na talagang nakakalakad siya at nakakatakbo. Nako, pagdaraan ng isang buwan, pinakita ulit ako.
naroon siya sa sabungan. Yung pinagbilaro nga, artista to doon ang pangalan. Nasa dyaryo siya, nasa sabungan. Pagkaraan ng 3 buwan, nasa dyaryo ulit siya. Ha? Ano yung nangyari? Ha? Ano yun, Mrs. Demensa? Namatay. Oo, patay na siya. Namatay siya. Hindi natutuwa ang Diyos na yung blessing natin ay gamitin natin sa kasalanan. Amen. Amen? Hindi natutuwa ang Diyos na yung blessing natin ay gamitin natin sa kasamaan. Importante na yung himala ng Diyos sa katawan natin, sa bulsa natin, sa isip natin, sa lahat ng nasa atin ay gamitin natin para sa Diyos. At makikita natin at ito lalagot. Ngayon natin ko ito single sa communion. Kung isang communion natin, mahigit 20 ang mga tao, kamag-anak nila Biyuda. Ang nagtaas ng kamay na na-explain ko na nagpo-communion tayo dahil inaalala namin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Ngayon naman nagpo-communion tayo, inaalala natin siya na nagpagaling sa ating damdamin. Kaya nagpo-communion tayo ngayon kasi lahat tayo naka-experience ng pagpapagaling ng Diyos. Mula sa simpleng sakit ng ulo, sinabi natin, O Diyos, pagalingin mo ako, bumalik tayo. O sakit sa ngipin pa tayo. Ayoko mo mag-pray pagkakasakit ng ngipin, sinasabi, pumunta ka na lang sa dentista. Pero pinapagaling din ng Diyos Kaya mula doon sa kalubhaan, pinapagaling ng Diyos. So magpo-communion tayo ngayon, sabi ni Jesus, pagka kayo kumakain at umiinom nito, alalahanin nyo. Kaya alalahanin natin siya ngayong umagang ito o tanghali ito. Na siya ang Diyos natin na nagpapagaling sa ating sakit. So mga ushers, magpiprepare na kayo para sa communion. Upang sa pamamagitan ng kanyang mahalata, magsigaling tayo sa ating karamdaman. So, kailangan kilalin natin ang kanyang katawan. Dahil sa pamamagitan ng kanyang mahalata, pinagaling na tayo. Tapos sabi dito, bago tayo magkasala, tatapos siya sa ating tao kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at tuminom sa saro. Siya sa atin natin ang ating sarili. Hindi sinabi, siya sa atin mo kapwa. Hindi po. Ang ating sarili, ang ating siya sa atin. Ngayon, pag nakakita tayo ng hindi tama sa ating buhay, hindi ibig sabihin ito, hindi na tayo magkukumilyo. Ayaw ng Diyos na umiiwas tayo. Ibig sabihin kasi pag umiiwas tayo, ayaw nating aminin ang ating pagkamasala. At
aming pagiging di karapat-dapat. So dapat sabihin natin sa Panginoon, Panginoon yaw karapat-dapat. Patawarin ko po ako. Gusto ko na kumain at uminom para alalahanin ka, Panginoon. Kaya patawarin ko, kung tayong iiwas, kasi hindi tama yun. So ngayong umaga, signal sa tayo. Habang tumutugtog, makakanda ng kahina, ang ating mga singers, bago lumapit ang answers para galing doon, pagiging natin ihanda ang ating sarili. At sabihin natin sa Diyos, ang mga di karapat-dapat sa ating buhay. Sige po, gawin natin yun. Maagitin tayo na. Sige. Sa kanila mo, answers ko, nagpipray ang mga tao. Sige po. Sige po. As we offer you our lives as you have opened yours for us. We remember all the time for us. We your sacrifice for us. We remember and worship you, oh Lord. We worship you as we give this prayer. We honor you as we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, oh Lord. We remember all you've done for us. We remember your sacrifice for us. We remember and worship you, oh Lord. As we drink this cup, we worship you. As we eat this bread, we honor you. As we offer you our lives as we have offered yours, for us we remember. We remember all you've done for us. We remember your
kayo ng ushers, nagdudulog na kayo ng communion. Naroon po isa. Okay, sa likod, meron po bang nalampasan? Ito si sister. Tunay siya na masusuyan siyang halina magsayay buhay niya hinihilaan dahil sa aking sa krus, ikaw ay namasdan. Ang bigat sa puso mo'y naparaan. Nang maniwala, bata ay nabuksan. Ngayon amoy may nagalapan. Dahil sa aking kasalanan, sa krus siya'y namatay. Habang namin naisaysay, pag-ibig na umawat sa krus. Doon sa krus, ilaw ay namasdan. Ang bigat sa puso mo'y naparaan. Nang maniwala, mata ay nabuksan. Ngayon amoy may nagalaban. At nang binasa niya ito, ang 1 Corinthians chapter 11, iiyak siya, natulong ng kanya.
first time, na-realize mo, ang communion ay personal. Ito ay tayo at ang Diyos. Sabi ni Jesus, sabi dito ni Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Jesus, ng gabing siya'y pagkano, ay lumampot ng pinakang. At siya'y mga pagpasalanan, ay ganyan pinagpulog-pulog, at ganyan sinabi, kaya ang inagawan ng pinagpulog-pulog ay sa inyo, gawin niyo ito sa pagkakaroon sa akin. So, patayo na tayo ngayon. Dalangin natin sa Jesus, sabi niya, kayo ninyo ang pinapay nito at gawin niyo ang alalahanin ako. Kainin na natin yun ang pinapay, alalahanin natin. Kaya hindi naman ginawa ka niya sa ako pagkatapos na makahapon at kanyang sinabi, ang sakang ito ay siyang pagkatipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing magsisigaw sa pagkaalala sa akin. Inumin po natin. Alalahanin natin siya. Salamat po. Sige po, pinalangin na tayo. Pasalamatan niyo, Panginoon. Purihin niyo, kayo lagi ko sa harapan, ganoon sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Ginawa niya ito para sa akin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Jesus. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Hindi kami ang pinatay mo, hindi ikaw ang natatay para sa amin. Pagkaraan ikaw, upang ikaw ay sa pamamagitan mo iligtas kami. Salamat po sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po sa iyo. Doon sa krus, ilaw ay namasdan, ang bigat sa puso ko'y naparaan. Nang maliwanag, mata ay nabuksan, ngayon ako'y may nararaman. Praise God, salamat sa kagaling mo na lumabing sa amin. Salamat sa iyo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Paawa mo na po kayo. Yung kapatayin ng ating church, 2 o'clock, 26 sa Martes, ang pag-ibigon ng mga kapatayin. 2 o'clock po. Ibigay lang natin ang pagkakataon na nandito, pangakong Union Times. Church, prepare natin ating mga mundo at isang buong bahagi. So please, mga ushers, prepare na tayo.
Tayo po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat sa iyong blessing sa buhay namin. Salamat sa pinagdalo po na pinabuhay namin sa mga araw nito. Nagdabing mo po ang iyong ikasampung bahagi. Iligtas mo kami sa bukso na pagkuha. Ang sabi ng iyong salita pagnanakaw ng ikasampung bahagi. Paligtas na ba kami sa kasalanan niyo? Makita namin na ito ay sa iyo. Kaya ako ko'y naangkin ay upang pagpalain kami at maging disiplinado ang buhay namin. Kaya manapin mo ang aming offering, ang iyong ikasampung bahagi. At sa parte namin, nananampalataya kami sa iyong pangako, Panginoon. Nabubuksan mo ang lumago ng langit sa amin sa tamang panahon para pagpalain kami ng pagpapala. Walang silid na kalalagyan. Sa pangalan ni Jesus, sabihin natin lahat. Amen. Kung may nalabas sa buwan, pakitaas mo yung mga baby kung hindi mag-overcome yung microphone. Meron lang pong announcement si Sister Betty. Pagkakos sa lahat po ng kababayan, hindi po Thursday sa next week, kundi Tuesday po tayo. Tuesday po. Hello po.
Nagkakaroon? Tuesday. Martes po tayo, 2 o'clock hanggang ano na ito. Basta masimula po tayo 2 o'clock. Thank you po. Okay. Alam nyo, medyo dala ako eh. Minsan may nagsabi sa akin, ipag-pray nyo si ganito, maluban. Pero nung pinag-pray ko, di naman pala maluba eh. Biglang lumating dito. Okay, meron ngayon akong salita na natanggap. Importante, pag-pray natin yung mother ni Dr. Isa, si Manny, yung kanyang mother, ay ano nangyari? Na-stroke o inatake at ayun, naroon na sa pag-aabutan. Sabi, ipag-pray natin. Ito nangyayari nag-pray request. Ipag-pray natin siya, si Sister Norma. Totoo, siya ang isa sa pangalaman ko nagsasabi na naakin sa Panginoon. Kaya pag-pray natin siya. Tayo manalangin. Isa po pong announcement. Nandito po yung mga pang-dinachilyo po na nabili ng mga sa linggo. Ito may mga sa glasses po eh. Parang lalagyan ng mga tubig o lalagyan ng tubig, lalagyan ng glass. Ito po, nandito 50 pesos lang po yun. At salamat sa inyo na bumili nito last week. Magagamit po ito ng ating church building program natin. Kaya nandun po, 50 pesos lang. Kung gusto nyo nagtagan na sa building program naman, okay lang po. At pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Thank you. Ay, kayo na yung dalangin. Panalangin namin si Sister Norma. O Diyos, nakapagkakay si Sister Norma. Kailangan na ngayon, ang iyong milagro. Ipunin mo siya. Ligtas mo ang kanyang buhay. At pagalingin mo siya. Ito ang aming hingi sa iyo, O Panginoon. Ngayon man, hindi ayon sa kalooban namin, kung hindi ang iyong sakdal, perfect na kalooban ang mangyari. Sa pangalan ni Jesus, sabihin natin lahat, Amen. Natayo na tayo ngayon para sa benediction. Pupunta ko sa may pintuan para batiin kayo. Tumayo tayo at tanggapin niyo benediction. Please, bayaan niyo kayo makadaan ako ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang biyaya at pagliligtas ni Jesus. Ang maliwat pakikisama ng Espiritu ng Diyos ay sa bawat isa sa inyo. Amen.